nagsasalita, pinapakinggan ho natin yan. Gusto ho nating malaman ang mga punto de vista nitong ating iniidolo na si Prof. Malot Kaya. Matalino ho kasi matalas talaga. Eto, rekta ho muna tayo dito kay Sir Bayani Agbayani. Game! Titus pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan hanggang Titos pa lang kami. Hindi, magkakapares na pamilya lang naman ho kasi, di ba? Magkakapares lang na pamilya. Mga Marcos, mga Romualdez, Duterte, kailan lang naman yun eh. Tsaka hindi magnanakaw mga Duterte. Ito lang ang sigurado ko dito mga kababayan. Ito, maitataya ko ang kredibilidad ng PH dito. Walang Duterteng magnanakaw, period. Wala ho. Pero Marcos, naku, marami yan. Marcos Sr., Marcos Jr., anak ko mga magnanakaw. Uy, by the way yung pinapasooling ari-arian sa inyo sa Paway, Ilocos Norte, sinooli nyo na ba? Sooli kayo na sooli sa mga flood control, yung pinapasooli sa inyo ng Korte Suprema, di nyo papakain, di nyo pa sinooli. Sabi ng Korte Suprema, kasali daw yung lupain, yung ikta-iktaryang lupain dyan sa Paway, Ilocos Norte, sa mga ill-gotten wealth nitong mga Marcos na to. Bago natin unahin si Diskaya, unahin muna natin yung mga pinapasoling ari-arian ng Korte Suprema dito sa pamilya Marcos na to. Yun o talaga, bilyon, trilyon. Niya yung mga yan eh. ngayon nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang Pamilya. ang apelyido nyo. Marcos. Lolo nyo, tatay nyo, kapatid nyo, pinsan nyo. Kayo ang nagnanakaw mula noon. Mula noon hanggang ngayon. Iisang apelyido ang mga magnanakaw sa pamahalaan. Romualdez, Marcos, sino pa? Yung dalawa na yan eh. Notorious yan eh. Notorious yung mga apelyido na yan eh. Di ba? Ano yun, nagtandem yung mga walang yasa. Pinagtulong-tulungan nila mga Pilipino. Anak ng tawa. Bago natin ipasaole, yung institution na sinasabi nitong si Bonjing. Aba, in good faith, kung talagang sinasabi ni Marcos Jr. na para siya sa sambayan ng Pilipino, in good faith, isuoling nyo lahat ng ninakaw ng ama mo. Langya ka. Ang galing yung magsabi na restitution in good faith para makita talaga na isusuoli. Yung maninakaw ng mga Marcos, sinuoli na ba lahat? Mga walang yakay, mga magnanakaw nga ama mo eh. Di ba? Yung lupa sa Ipaway, Ilocos Norte. Kasi yun ang pinaka-latest eh. Yung pinaka-naaalala natin eh. Yung mga sapatos ni Melda. Manto ka, dalawang pa, libo-libo yung sapatos mo. Lang yan. Suoli mo yung tax. Magbayad kayo ng tax nyo. Bago nyo pagbayaran yung mga maliit na tao, bayaran yung Marcos Jr. Galit nyo naman si PH Update eh. Yung kakapal na mga mukha, restitution. Ito so good pay, good. Kabalbalan. Suolin nyo muna lahat ng ninakaw ng mga Marcos para maniwala tayong in good faith talaga. Hanggang ngayon sa gobyerno, ang kakapal ng mukha nyo. Ako po yung nanawagan sa ating legislative branch ng government, sa ating mataas na kapulungan at sa ating mababang kapulungan ng Kongreso para po matigil na ang pagnanakaw sa kabal ng bayan ng mga ganid, swapang, makakapal ng muka. Yan. Urgent po, gumawa kayo ng batas. Kung sino man pong nagtatrabaho sa gobyerno ang magnakaw ng piso hanggang trillion pesos, bitay ang hapon. Nako. Kamatayan. Firing. Paano yan, Sir Bayani Agbayani? Hindi nila gusto yan eh. Di ba nga, hindi daw deterrent yan eh. Hindi naman natin pinantatakot. Hindi naman na tayo mag-i-impose ng parusang bitay kung partakutin sila. Hindi. Ang iniin natin, talagang gugurgurin lang natin sila. Gugulungin lang natin yung mga ulo nila. Di ba? Wala nung tayong yung para takutin yung mga kurakot. Hindi yun ang iniin ng batas na yan na parusang bitay. Ang iniim natin, talagang pagulong ng mga ulo ng mga magnanakaw na yan sa lupa. Yung talaga, yung bumabagsak, yung parang merong kutsil, yung bumabagsak na gano'n.
Huwag yung saluneta kagaya kayo si Rizal, huwag ganun. Hindi niyan lang mararamdaman yun eh. Ay sa bagay yung palang bumabagak na ganun tapos na no. Hindi, lahat ng Pilipinong nalubog dapat kurutin ng isa-isang kurot. O kaya sampalin ng isang beses bago para maranasan nila yung sakit ng mga ano, yung mga naranasan ng mga ordinaryong Pilipino, nawalan ng mahal sa buhay dahil sa buwisit na bahana yan. Hindi nakapag, ang tawag dito, nakapag life support sa bahay. Kasi meron ng mga ganun eh. Yung mga life support nila nasa bahay o umaasa sila sa mga sa kuryente. Ngayon, nawalan ng power dahil sa bagyo, dahil sa baha o kung ano pa man. O, yun, nakompromiso, nagurgur yung mahal nila sa buhay. Dapat lahat ng namatay dito sa baha na to, kung sakaling matupad niya ang parusang gurgurmen sa mga kurakot na politiko, tigi isang sampal sa mukha eh, di ba? Kaya tigi isang sapak sa mukha. Squad, lethal injection, silya elektrika. Yun! I like it a lot, ika nga. Doon ho tayo sa uling option. Di ba? Doon tayo para talagang ramdam, ika nga. Sabihin nyo na kung brutal. Mas brutal ho ang ginagawang pagnanakaw ng mga yan. Kaya tsaka hindi naman nila pwedeng sabihin na ano lang naman yan eh. Itong mga congressman lang naman na to ang mga magnanakaw eh. Yung mga nagdang congressman hindi naman eh. Paano hindi? Anak na to ko, isang apelido lang. Sila lang magkakasama dyan. Magkakapelido lang. Mga Ortega, mga barbers. Hindi ko sinasabi magnanakaw. Ang sinasabi natin dito, yung mga congressman, ilagi lang yung pagpapaikot-ikot, patatakbuhin yung anak na batugan sa bahay na walang alam gawin, kagaya ni Ortega, yun ang patatakbuhin bilang congressman para may pakinabang naman sa pamilya, di ba? O, halimbawa, yung kabit niya, o, ikaw naman tumakbo dyan, o, kunyari party list ka. O yung asawa niya, o ikaw naman, o, tingog ka dahil mga walang yata yung makakapala mukha natin, di ba? Iisang pamilya lang ho sila. Tapos sasabihin, oh, hindi naman ganun. Dapat hindi ganyan. Paano naman yung mga mabubuting congressman? Palakpakan natin yung mga mabubuting congressman. Pero sigurado ko dito, yung mga mabubuting congressman na nananahimik sa kabalbalan na nangyayari na to, wala kayong kaibahan sa mga magnanakaw na congressman, mga walang nga kayo. Kaya palakpakan natin itong si Congressman Kiko Barzaga. Kiko Barzaga, alam ko yung ano yan eh. Yung Gawin niyo po yan. Sana po gawin niyo. Kasi yung death penalty, ayaw nyo eh. Dahil kasama doon ang plunder eh. Ngayon, gawin nyo po ngayon yan. Para pong awa nyo na po. Para po matigil na po ito. Matagal nyo na pong ginagawa ito eh. Pitos pa lang kami, nagnanakaw na kayo. Wala kayong kabusugan. Hanggang yun tumatak sa utak ko, yung pitos pa lang kami. ngayon, nagnanakaw pa rin kayo. Ang gaganda na ng buhay nyo, magandang bahay, magandang kotse, sa mga ninakaw nyo nung araw. At kung mapapansin nyo, iisa lang ang apelido nyo. Lolo nyo, tatay nyo, Magnanakaw. kapatid nyo, pinsan nyo. Ano kayo ang nagnanakaw mula noon hanggang ngayon sa gobyerno? Kaya yan si Aimee, diskumpiyado ako dyan. Pagka sinabi nila si Aimee hindi magnanakaw, kailan? Ninakaw niya yung tiwala na ibinigay natin sa kanya. Parang mali tayo. Ninakaw niya yung magtitiwala na sambay ng Pilipino. Pambihira ka. Kapatid mo, dahil kapatid mo, kahit na daming kabalbalang ginawa, hindi mo ma-call out kasi nga naman kapatid mo. Kung inaasahan nyo, nababanatan ko nyo ako, ang kapatid ko, nagkakamali kayo, siraulo ka, Aimee Marcos. Nagto ka, mas talagang pulburon sticker than Filipino people. Hindi hindi blood stick, pulburon. 'Di ba? Kahit alam mo ng bangag kapatid mo, kahit alam mo nang napupunta na sa asaw sambay ng Pilipino, okay lang, di ko pa rin babanatan. Ganun ka inutil yan si Aimee Marcos. Teka lang, PH, ba't napunta ka na naman kay Aimee? Kasi nga, magna 991,000 subscriber na tayo. Ang kakapal ng mukha nyo. Sana pagdating ng panahon, sana, sagutin nyo na sa kabilang buhay lahat ng kabalbalan na pinaggagawa. Masama man pasensya na mga kababayan. Alam mo natin, hindi natin lagi sinasabi ang mga salita na yan. Pero dala ho yan na sakit ng loob. Sama ng loob dito sa kabalbalan na nangyayari dito sa bansa na to. Pag napapaisip po tayo bago matulog, may pag-asa kaya.
Nakakantawa ka dito sa issue ng flood control, di nila malaman kung paano lumaman ni O'Brien eh. Basta malinis si Marcos Jr. Marcos Jr. ang bulgar, hindi yung mga bagyong nagdaan. Hindi yung pinaktik siya nung sinabi niyang 5,500. Siya daw ang nagsabi, nakakantawa ka, kapal ng mukha. Eto mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Congressman Robert H. Barbers. Kong, ano na yan eh, kumbaga, talagang solid na solid ang pagpapakaaso niya ngayon dito kay Martin Romualdez. Pasok ko, pasok. Sir Ronald, magandang hapon sa inyo at sa ating mga kababayan. Good afternoon, sir. Ako napapaisip ako, Robert ha. Betong Barbero, papaisip ako sa'yo sa totoo lang ha. Kasi kung todo depensa ka dito sa kay Martin Romualdez, baka meron ka rin pananagutan ng 19 Congress ha. Eh na ano kayo, na paghahalata. Kung ano bang status nyo ngayon? Kaya, hindi niyo tatanong. Are you still the House Actually, I'm no Comms longer Chief? the Chief Communications Officer ng 20th Congress because I think the new Speaker has appointed another person to be the Chief Communications Officer. However, yung last na statement that I issued in behalf of the Speaker was when he resigned. No? At binanggit niya kung ano yung rason at yung kanyang paninindigan na dapat ituloy ang investigasyon ng ICI na walang mag-iimpluwensya at walang pakikialam na manggagaling mula sa mababang kapulungan. Right. So si Speaker Martin nga yung nag-hire sa inyo, Kong, to be the... Yes. That time kasi they had to, alam mo, usually kasi pag may change of leadership, all positions are actually deemed vacant. Of course. So, merong ika nga unspoken courtesy resignation doon sa Ba't di pa naman nire-resign ko si Swansing? Pa nandiyan pa rin si Swansing? tradition dyan sa House. Sinungaling. That's why to give the new speaker, the new leadership, a free hand as to who will they appoint on certain positions in the House. Pero di ba kung ang agreement ay as is where is, kumaga walang ibabakante ng mga positions at this point habang may budget process? Yes, that is correct. Except for some like the position that the Speaker Romualdez created, itong Chief Communications Officer. So it follows that when he resigns, I also follow his resignation. Person that's as Chief Communications Officer, what about as the spokesperson of Martin Romualdez? Are you still speaking in behalf of Martin Romualdez? Yes, I believe so. Okay. Ed, no, until now, I'm still in constant communication with the May diskumpiyado pa tong si Robert eh. Ano pa ba ako? Tagapagsalita pa ba ako ni Martin Romualdez? Pambira talaga, oo. Speaker and trying to help in the communications aspect. No? Okay. In fact, wala naman siyang ibang except for his personal comments on issues that are affecting him. Siya po ang nagsasalita dyan. So, Kong, alam niyo na yung next question namin, no? Which is the last time we spoke to you, you said all that talk about the leadership change was just ingay, noise lang. He's not planning to step down, and then, well, a few days later, eto na nga, there was a sudden leadership change. Yeah, What happened there? Sabi mo, there's nothing. That's correct. Yeah, but you remember when I was asked that question, I was telling everybody that as I speak, matibay po at malawak at malaki ang suporta na binibigay pa rin kay Martin Romualdez. In fact, even at the last hour, no, even before he resigned, no, when he finally decided that he will resign, there's still a large number of the members of the House, mga around 90% po rin yan, na nagsusuporta sa kanya. Until he finally decided and told everybody that I must step down. And of course, we respected his decision. Congressman, kumusta siya ngayon? Have you spoken to him since yesterday? Dahil kahapon pumutok yung bombshell about him eh. Have you spoken to him tungkol dun sa mga new allegations against him? Na medyo seryoso yun, ha? Oo, medyo seryoso nga. In fact, he issued a statement kahapon. Yes. Sinasabi nga niya, Brad, hindi medyo seryoso. Talagang seryoso yun. Kayo ba naman ang paratangan na bilyon ng hinahatid doon sa kanyang bahay sa McKinley, sa Forbes Park.
Meron pa nabanggit Malacanang, di ba? Yeah, and that of course he is vehemently denying yung allegation na yun. And being a lawyer that he is, nakita natin na meron silang napansin, no, na mga inconsistencies at gaya nga ng sinabi niya, mukhang kinoach ito, no, o ika nga sinusian, o hindi kaya ay ito ay parang hindi na-rehearse ng masyado kung sino man ang naglabas sa kanya. You're talking about What are Orly. inconsistencies? Can you be more specific, Congressman? Well, unang-una, he said that he delivered money at the residence of the former speaker. Yung bahay na tinuturo niya since January 2024 ay under renovation. Pangalawa, But the house, I don't know. In sir, that exclusive village, sorry, you won't be able sir. Sorry, but enter just like that, no? Hindi ka naman makakasama dyan. Nag-training niya sa Tuadcom eh. Kung ano lang gusto sabihin ng mama na yan, yun lang sasabihin niya. Wala makakasama dyan kay Ace Bang. Sinasabi Congressman niya, Barber, sorry, let me... maraming bag, maraming luggages, baka mukhang imposible. Ang tanong, sino diniliberan nitong taong ito doon sa address na sinasabi niya? Right, but Kong, just to be very clear about this, yung house that Orly Guteza was referring to, yung 42 McKinley, he said street, but I know that to be road. It does belong to Speaker Romualdez? Well, I believe so. I haven't been in that address, but because the speaker has not issued any denial. But sinabi nga niya na ito ay under renovation since January 2024. Pero sir, yung Congressman, ang 42 kaling yan, McKinley, hindi kailangan, walang gwardiya dyan. That's the part of Forbes Park na walang gwardiya. Yeah, Yan yung merong ano, no? Merong main road eh. Yeah, at along the road, no? So, Saka ano mo, napakaling naman nung, na yun, palusot. Under renovation, di na makakapag-deliver. Pagka sinabi mo under renovation, yung laman ng mga maleta, puro pintura yan, tsaka hollow blocks, kaya mabigat. Kung tinalag, tulakin na ho natin, 900. Ito talaga si Martin Romualdez kung makagawa ng palusot, parang di abogado. Since 2024, under renovation yun. Tapos paano sila magdideliver ng pera? Paano? Sinabi, puro ano yan, halo. Halong tigli-500,000. magiging katakataka na kapag ka merong ganong karaming sasakyan na papasok doon sa isang under renovation na bahay, mukhang magtataka tayo bakit merong ganon. No? Pangalawa, kung totoo yung sinasabi ng witness na yan, sino ang pinagbigyan niya? Wala naman pong tao doon. No one is actually staying in that house except for the construction workers since January of 2024. Mm-hmm. Pero sir, sabi nga ninyo, nobody can enter just like that. Pero my point po, sir, kasi is that 42 McKinley is not inside or facing main road. Forbes Park mismo or Forbes Park North. It's facing McKinley, which has free access. In other words, it's actually facing, if I remember right, it's facing San Antonio Mall. So, pwedeng pumasok, labas-pasok kahit sino doon through main that road entrance. yun eh. It's a thoroughfare. Yes, it's a major thoroughfare. Yan ay labasan at pasukan ng lahat ng dumadaan ng mula EDSA hanggang BGC. No? O hindi kaya EDSA papuntang Forbes Park o hindi kaya papuntang Dasmariñas Village. So, Yes. yung nabanggit ko kanina na hindi basta-basta makapasok, yung sinabi rin itong witness na to that they went to Valle Verde with all these vehicles carrying all these luggages apparently to deliver to the house of sino to, si Congressman Saldico. Medyo ang ano ko medyo incredible yung kwento at medyo certain aspects of his story are actually absurd na hindi ka panipaniwala. Yun nga sa punto nga lang nung sinabi niyang dineliver dun sa McKinley, kanino siya nag-deliver dun? Di ba si Eric Yap daw ang nagdala? Well, sabi niya siya nagdala at ang trabaho lang daw niya, ang kanilang mission ay magbuhat at i-deliver ito. I-turn over daw sa mga staff, allegedly sa mga staff. So, kamusta ba si Speaker Martin ngayon? Iyan ang tanong. Chill lang ba siya? Anxious ba siya?
Wala ba siyang biyahe palabas ng bansa? Paano? Wala naman siyang whole departure order pa, di ba? So, ano? Oy, lakas mang insulto nung nagtanong na yun. Wala, chill ba siya? Wala ba siyang... Kayo naman, nai-stress sa inyo to si Robert X. Barbers. Ang daming pwedeng tanong, bakit? Magtatanong kayo kung chill ba siya? Anong kanya ngayon? So, Anong yung latag last niya ngayon? week, we were together. No? Ando kami sa kanyang tinitirhan at napapag-usapan nga namin yung tungkol sa bills that he sponsored in Congress at ano yung tuloy-tuloy na mga bills na mga budget reforms na kanilang itinutulak ngayon under Speaker Boji D, no, under the new speaker. So doon pinag-uusapan pa rin. He's pretty much concerned about the reforms, no. He is not he looks relaxed na ngayon. Medyo, of course, I guess he's preparing and constantly reading. Yun ang nakita ko, no. And he looks relaxed. How about Saldico? Nakakausap pa sila ni Speaker? Yan ang hindi ko alam. Alam mo, ba't kapag salita kung naka-best friend mo din yun eh. Ikaw talaga kung sabihin, alam mo nag-uusap sila. Hindi mo lang pwedeng ilabas ang detalye kasi hindi ka binigyan ng go signal. Sec Ronald, no, medyo matagal na yata silang hindi nagkakausap eh. Yun ang pagkakaalam ko eh. Si Speaker Romualdez ba, does he already have a lawyer? Well, I believe so. No? He's probably he has some friends in the legal circle, and I strongly believe that if in the event that he will be charged for whatever it is, I think he's ready. He's going to prepare his defense. Does he believe, sir, that he Congressman, will sabi be niyo, charged eventually? nag-rehearse, mukhang rehearse yung testimony. Kung nag-rehearse, sino kaya yung nag-rehearse sa kanya sa suspension niyo? Yun ang medyo parang kasi pilit na ibinabanggit. Hindi, tanongin mo si former Congressman Mike Defensor. Di ba lagi mo naman siya dating kasama, may podcast pa kayo. Tanongin mo siya. Diretsuin mo siya. Nag-rehearse ba kayo? Ganunin mo. Para masupalpal ka. No, itong si Speaker dun, itong testimonya nitong si Gutesa, no? Parang rehearsed nga. That's the way he looks at it. And he never actually had second thoughts in saying pilit na pilit yung being a lawyer that he is. Alam naman niya, no? At nakikita niya kung ano yung mga ganyang klaseng mga testimonya. So, Pero sino kaya yung suspecha? Sino kaya yung suspecha niya, Congressman? Hindi wala siyang nabanggit, no? Pero just Baka si Lisa. Baka pakawala ni Lisa yan. Diba? Sabi siguro nito si Lisa, punta mo si Marcoleta. Punta ka sa kanya. Doon ka magdadal-dal-dal-dal. Pero hindi si Marcoleta niyan. Siya lang nagpresenta. Pero sino nag-coach sa kanya? Siguro yung nalalaman niya. Kinote siya nung kanya-kanya experience. Ayun, gets ko na. Baka yun ang ibig sabihin itong si former Congressman Robert X. Barbers. Kinote siya nung kanyang experience nung nagtatrabaho pa siya bilang security consultant. Ito si ni Elizalde. Yun, gets. early this morning lumalabas, no, na marami palang naging VIP security pala ito na napakaraming personality sa politika at outside the politics. So, taliwas ito doon sa sinabi niya sa Senate na I think from his previous employment, pag-retire niya sa Marines, napunta siya sa Coca-Cola and then kay Saldico. I don't know. I think hindi tugma doon sa lumalabas na employment record niya o yung assignment niya o yung detail orders na lumalabas ngayon doon sa kanyang sinasabi sa kanyang testimonya. Pero sir, considering how things have been going the past few days, does the speaker think that inevitably kakasuhan din siya?
Honestly, I really don't know if he thinks of it that way or if he even feels that it's going to happen. But no, being a lawyer nga that he is, no, I'm sure he's preparing for whatever it is, no. At lagi naman ganyan si Speaker, ano siya, may mga plano yan. Even when he was the Speaker of the House, no, he was ahead of ahead of the game, no. Lagi niyang naiisip yung dapat mangyari if a deliberations on a certain proposed legislation will happen or will be started to be deliberated. So nakikita niya yan eh. Kong, several days ago, finris ni Secretary Vince Dizon yung mga air assets ni Saldico. Almost 5 billion pesos worth. Meron, tingin nyo, are you anticipating yung ganong klase ring freezing ng assets ni Speaker Martin? Sir Ronald, hindi ako sigurado, no? But I don't know. The reason yata na freeze yung kay Congressman Saldico is because there's already a case, no, na na-file sa kanya, no. Wala pa naman akong naririnig o nakikitang final na kaso sa kay former Speaker Martin Romualdez. So kung meron man, I don't know what assets, or kung meron man, if i-freeze. Yun ang tingin ko. Kasi sinasabi ng mga tao ko, ito yung general perception about it eh. Kasi si Saldico, mukhang diin na diin siya, and he was the chair of the Appropriations Committee for most of the 19th Congress, during which si Congressman Romualdez yung speaker. Kaya inevitable daw na hindi siya, na masasabit siya. Pag-uusapan niyo ba yon, yung angle na yon? Kasi kahit walang kahit circumstantial lang, yun ang pinatutunguhan ng mga suspicion. Did he discuss it with you? Honestly, no. Hindi namin napapag-usapan yan. And that particular story or angle has still, until now, is still a suspicion. No? Kasi, siyempre, itong chairman ng mga different committees sa House, no? Ito ay nominated and elected by the majority members of the 19th Congress. And it is presumed that whatever they do, whatever they decide on, has the imprimatur of the majority of their members. So I don't know kasi nga until now it remains a speculation. If you recall, I think the camp or the lawyers of Congressman Saldico issued a statement that he has already divested down, no, before he even became a congressman. Abogado na din siya. Abogado na din siya nitong si Eli Saldico. Divest na din daw ho itong si Eli Saldico. Yan ang problema natin dyan, sir. Di ba? Huwag ko kayong masyadong depensa ganyan dahil tagilido tayo dyan, ika nga, di ba? Huwag mo sasabihin na nag-divest. Hindi ganun yun. Alam naman natin lahat, ang pagdadivest, wala namang kwenta yan, ika nga, di ba? Walang kwenta yung pagdadivest na yan. Sabi nga nitong si Ma'am Pinky Web, ay Ma'am Karen Davila, alam naman natin lahat na ginagawa yan ng mga politiko pagka may tinatago silang pera. Kayo ba, wala pa ho kayo, hindi pa ho ba kayo nag-divest? Ano kayo, mag-divest? Kung ako sa inyo, mag-divest na kayo. Mag-divest na kayo kay Martin Romualdez kasi sinking ship na yung alyansa ang sinasalihan nyo. Pero sa bagay, baka maraming hawak sa'yo itong si Martin Romualdez kaya hindi mo siya maiwan-iwan. So, I really don't know kung paano. Feeling ko next video na lang natin pasadahan yung kay Prof. Malutigia. Tapos, sunod natin kay Senator Rodante Marcoleta. Yung sasaganang mamamayan. Hindi pa natin napasadahan yun eh. Dami nagtatanong, PH, yung kay Senator Rodante Marcoleta, saganang mamamayan. Chill. Ang magiging takbo ng depensa or ng charges against Congressman Saldico. Okay, so let's come back to Speaker Romualdez. In terms of to follow up on Ed's question, Kong, actually the NBI has already recommended filing charges of indirect bribery and malversation
against a number of personalities, including former Speaker Romualdez. Hindi yata kasama si Speaker. Oo, hindi yata kasama si Speaker. Hindi kasama si Speaker. Nung una kasama eh. And then, Hindi. Eh, kayo naman, hindi na speaker si Martin Romualdez. Kung maka-speaker naman kayo, talagang pampataas ng sweldo yung tunog ng hindi yata kasama si speaker. Paghahalata kayo dyan eh. Wala. I think ang na-filean lang, members of the Senate, the DPWH personnel. there are some news reports still including Speaker Nag-clarify ang NBI Romualdez. dyan. But in any case, when he was I wanted to come back to Ed's point about whether or not he expects to be charged. Was it part of the plan nung nag-resign siya? Did he already see it coming? Is this part of something that he agreed on with President Marcos, for instance? What is going on behind the scenes here? It can't be that hindi niya, wala siyang, as you said, he's someone who always has a game plan, right? So what's happening here behind the scenes? As far as whatever agreement he had with the president, of course, we don't know that, no? Pangalawa, if being a lawyer that he is, he would anticipate what would be coming, no? Should an investigation be made, no? At third and pinaka-importante, nag-resign siya because he wanted to allay the fears, no, of our kababayan na hindi niya pwedeng impluwensyahan ang anumang resulta ng investigasyon at hindi siya pwedeng makialam. Kasi nga, kapag ikaw ay speaker, malawak ang iyong powers, malawak ang iyong impluwensya at maaari na magkaroon ng ng pakikialam o magkaroon ng pag-iimpluwensya sa maaaring maging desisyon ng investigation. And he doesn't want that. That's why he said, I will resign to give the ICI a free hand to continue its investigation without allaying the fears of our people na merong cover-up na magaganap under my leadership dito sa ating mababang kapulungan. Yun ang kanyang in-emphasize when he resigned. Yes, sir. Sir, in response to Ami's question kanina, you emphasized na itong chairmanships ng committees were based on nominations by majority of the members of the 19th Congress. I understand naman that that's how it really should be going. Pero the reality is, of course, na the chairmanships are really usually selected by the House leadership and then of course affirmed by the majority of the membership. Now I ask that kasi with the evidence mounting against Zaldico, at patong-patong na po yung ebidensya kay Zaldico so far, the question on people's minds is how can the speaker or the former speaker be detached from whatever All action of Zaldico did or took as chairman of the Appropriations Committee Your face. and eventually the BICAM? Parang ang hirap po atang, medyo mahirap pong i-separate. Ang ganda ng point na yun na itong si Sir Ed Lingaw, no? Sige nga, okay, sige nga ganito. O, speaker ka, lahat ng kabalintunahan na nangyari dyan sa sa pamumuno mo bilang speaker, wala kang kaalam-alam. Nakananto ko si speaker na pala si Zaldico. Hindi na ikaw, dapat tawag natin speaker Zaldico, di ba? Yung dalawa. Kasi po, kahit pa paano, the APRO committee is a key committee that usually has, and the leadership of that is usually with the imprimatur of the speaker. Well, actually, why shouldn't he be detached, no, Ed? Kasi ako, my opinion here is that, are we saying na yung ginagawa ng isang chairman, whether tama o mali, may kinalaman ng ating speaker? Is that the only issue that he has to think about? Oo. Kasi dapat speaker ka, alam mo lahat na nangyayari dyan sa House of Representatives. Kasi tinalaga mo yan bilang appropriation chairperson, dapat nagre-report sa iyan kung anong ginagawa niyan. Ngayon, kung hindi mo kontrolado lahat ng ginagawa ng mga tauhan mo na ilinagay mo dyan sa mga committee na yan, dapat tinanggal mo na kagad. Oo, yun talaga sinasabi namin, dapat alam talaga ni Martin Romualdez. Ngayon, pagka hindi niya alam, ang ibig sabihin ng speaker, itong si Zaldico.
about every single day. Remember, Of course. kaya nga po yan, Chairman, ibig sabihin po yan ay mayroong mayorya ng membro ng mababang kapulungan na nagbigay ng tiwala at confidence sa kanya na para mapatakbo ng tama at wasto ang kumiting kanyang hinahawakan. Yes. So, I think it would be unfair to say na may kinalaman ko. If there are shenanigans committed by any of the committee chair, it would be unfair to say that the leadership has a hand on this. No, at least in my own personal experience in Congress for the last 20 years, hindi ko nakitang ganun yun. No? Yes, sir, but we're talking about the budget. We're talking about the budget, the single biggest and most important bill It's that not any Congress bill, passes. it's the budget. Yes, I agree. But, the budget is not done by the House of Representatives alone. It is done by both the houses, the Senate and the House of Representatives. So why put the blame on the people in the House of Representatives? As you see the revelations coming out now. Sino ba yung merong kinalaman? Allegedly, di ba? So let's see where the Si Martin Romualdez, si Zaldico. Sa kanila talaga napupunta yung spotlight Pinipilit man nating ilihis sa kanila, wala tayong magagawa. Talagang pupunta doon sir, di ba? evidence will lead these investigations. Kasi nga, pwedeng nag-iimbento lang. Kagaya nga ako, personally, tingin ko dito sa isang witness na ito, nag-iimbento ito. Maybe he has some motives, whether personal or political, I really don't know. No? But it seems that because of the inconsistencies present in his testimony, I would honestly say that he's lying. So, yun ang tingin ko. Kung in relation doon sa pinag-uusapan natin ngayon, bago bumaba si Speaker Martin Romualdez, nagsalita si Congressman Ronnie Puno na yung mga problema doon sa BICAM ay responsibility lang ni Congressman Saldico at saka si Senate President Cheese Escudero. Hindi nga niya binanggit si Grace Poe. So, may ganun bang pagtingin si Speaker Martin din na all these problems sa budget in relation sa BICAM ay problema lang ni Senate President Cheese at saka Saldico, parang implying na whatever shenanigans or anomalies ang may relasyon dito sa BICAM ay itong dalawa lang ang responsible. In fairness, wala akong narinig doon na sinabi ni Speaker na ganun na ito lang ang merong kasalanan. He was silent about the issue. In fact, hindi lamang po si Deputy Speaker Ronnie Puno nagsabi na ito ang mga involved. Marami rin pong mga kasamaan sa Kongreso. And even in the Senate, di ba, meron din nagsasalita dyan. So again, sa tingin ko, itong pananaw ng ating dating speaker, kailangan, tuloy-tuloy yung investigation. Palabas na ang katotohanan sa likod nitong issue ito. Dahil nga marami nagsasabi, maraming mga pangalan ang binanggit. If you recall, yung first time lumabas itong Diskaya, ang dami niyang binanggit ng mga kongresista. And when he was confronted by the members of the lower house, the couple was confronted during the hearing of the Infracom. Anong sabi nung dalawang mag-asawa? Ay hindi ko po kayo nakilala, hindi ko pa po kayo nakikita. Ngayon ko lang po kayo nakita. And Kasi hindi naman sila pumipipick up ng pera. Ito naman si Congressman Robert H. Barber. Hindi natataan na kita sa kalmado din. Kasi nga hindi naman yung mga congressman ang pumipick up ng pera. Meron silang mga bagman. Diba? Hindi naman, ako si congressman, ako kukuha ng pera. Pag nagkita tayo sa house, kung sakaling magkaroon ng hearing, sabi mo, nagkita tayo. Ganun yun. what does that tell us? Diba? Puro kasinungalingan. Lunes, ang sinabi mo, ABC nga. Pagdating nung Martes, napunta ka sa Kongreso. Ano daw sinasabi nun? Sinasabi nun, tanga ka. Kasi hindi mo naiintindihan. Yan yung mga palus. So, iba na kinakanta mo, XYZ na. So, medyo, I think we should really study, itong mga statements made
either in favorable or not favorable to a member of Congress, Yeah. and see where the evidence would lead them, no? Ang point lang is that kasi tayo mahilig tayong magkaroon ng conclusion right away, especially sa maraming kababayan natin pag nakakita ka agad ng Anong dahilan kung bakit bilis natin magkaroon ng conclusion? Kasi sa dami ng korupsyon sa Pilipinas, napapraning ng ating mga kababayan. Pagka narinig na nila yung bagyo, narinig na. Kaya, korupsyon, yan ang may kasalanan. Kasi paulit-ulit na lang walang napapanagot, di ba? Wala yung tipong sasabihin na sambayan ng Pilipino, okay, yaan muna natin due process. Wag muna nating paratangan ng kung ano-ano yung mga kung sino-sino. Hayaan natin gumulong ang batas. Wala na umay na ang sambayan ng Pilipino dyan. Kaya pagka ikaw napagsuspetsa, automatic, ganun talaga kalalabasan yan. Sa mata ng sambayan ng Pilipino. Kaya yung si Romualdez at si Saldico, tapos na political career ng mga yan. ng post sa social media, parang gospel truth na eh. So dapat talaga mag-iba ang pananaw natin dyan. Dito, ito mabigat ito because galit tayo. Lahat tayo dito galit. Lahat tayo apektado. Wala namang merong monopolya sa galit dito. Lahat po tayo. Ako, in my case, I also feel disappointed. Bakit? Marami akong hinihinging programa, proyekto para sa distrito ko eh. Pero hindi nabibigay lahat ng pangangailangan ng distrito ko. And then later on, I'll find out na meron pala mga ghost projects na ganyan. Ano ba yan? Right, Na, right. sana pinakinabangan pa ng taong bayan yan sa ibang parte ng Pilipinas. But the point remains, you cannot disconnect the responsibilities of the House leadership here, right? As Senator Ping said, the original sin lies with the House of Congress. Kasi dyan nangyari yung maraming insertions, Yes, I agree, right? So Regina, the budget, I will also point out, Congressman, I will also point out. Wala na matinong usapan dito. Dinidebate mo na yung mga mga nag-interview sa'yo. Wala naman silang problema sa'yo. Naknanto ko. As always, maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Huwag yung susuportahan niya ni Robert H. Barbers. Ako, diskumpiyado ako sa pagdepensa mo ng todo dito kay Martin Romualdez, Robert H. Barbers, ha?